Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Vice President Sara Duterte, minura nga ba si President Bongbong Marcos? Marami po sa atin ang hindi na nanood ng press conference ni Sara Duterte. Isa na po ako doon. Dahil paano mo naman siya panonoorin? Siguradong paninira lang naman ang gagawin niya. Wala pong pinag-iba doon sa mga maisog rally ng mga Duterte. Well, like father, like daughter. Dahil kung pinagmumura ni former President ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ganun na rin po si Sara Duterte. Hindi na nakatiis at talagang nilabas na ang totoong kulay na mag-ama nga sila. Kung palamura ang tatay, palamura din pala ang anak. Dahil huling-huli po sa press conference ni Sara Duterte, nung ang sinabi niya kay President Bongbong Marcos ay, so bukod sa pupugutan niya na ng ulo si President Bongbong Marcos, huhukayin niya ang labi ni Apo Lakay at isasaboy niya sa West Philippine Sea, minura pa pala niya si President Bongbong. Although magtataka pa ba naman tayo, kung ano ang puno, siya ang bunga. Napanood ko po itong video na to ng isang paborito kong attorney, lawyer at vlogger, si Attorney Claire. Dalawa po yung paborito kong abogado, si Attorney Claire at si Attorney Rene Bueno. Pero ngayon gusto kong i-share sa inyo kung ano naman ang stand ni Attorney Claire. Lalo na po nung minura ni Sara Duterte si PBBM. So kahit na papano, doon sa video ni Attorney Claire, kahit papano nakita ko rin kahit pahapyaw yung mga banat ni Sara Duterte. At kung papansin niyo, parang wala na po talaga sa sarili si Sara Duterte. So panoorin po natin tong video ni Attorney Claire at kayo na ang humusga. Matino pa ba ang ating Vice President? Let's watch this. Ito muna siguro take upin natin kasi ang bala ko take upin, di ba? Meron pa siyang tungkol sa deception. Remember? Meron siyang issue about deception. Okay? Tapos may issue pa siya tungkol dun sa tatay niya na hindi doon nanggigipit. Ayan. Pag hinukay si Marcos Sr., siya na lang ang ipalit. Talaga naman si King Romeo. Okay, kanina tinake up na natin sa UB pero papahapyawan ko sa inyo 'to ha, okay? Unang-una sabi ko, wala siyang authority to do that. 'Di ba? Unang-una sabi ko, kung sinimulan man ng tatay niya na nagbalak siyang ipalibing si, matandang Marcos 'no, sa libingan ng mga bayani at hinarang ito. Alam niyo naman 'to, hinarang ito. Pero nagsalita ng Supreme Court. 'Di ba? Kasi sa totoo lang kahit gusto ng pangulo na do'n siya ilibing, pero kung sinabi ng Supreme Court na hindi puwede, wala pa ring mangyayari. 'Di ba? So in other words, okay, may utang na loob dahil sinimulan mo, 'di ba? Pero hindi naman nawawala yung obligasyon ng mga politiko at ng mga ano natin, mga public servants natin, public officials natin, sa tao, yung obligasyon nila sa tao dahil lang sa utang na loob. Okay? So, anong nangyari dito mga clear? Kaya niya 'to inuungkat-ungkat, 'di ba? Kasi gusto niyang ipakita sa mga Marcos, magpasalamat kayo sa tatay ko. Kung hindi sa tatay ko, hindi malilibing ang tatay niyo sa libingan ng mga bayani. 'Di ba? So, in other words mga ka-clear, 'di ba? Bakit siya magkakaroon ng lakas ng loob? Hukayin ko 'yan, eh. Dalhin ko sa WPS. Itapon ko sa WPS. Bakit WPS? Is it because friends sila with China? Friends ang mga Duterte sa China? Do'n niya itatapon? Okay? Well, tingin ko naman baka hindi niya alam yung history. Kasi konting pahapyaw, siyempre nabasa natin 'to. No Limit Tangere. Yung dati daw, nung unang panahon, yung mga Pinoy na inililibing daw yata sa libingan ng mga Chinese. The word ang tawag nila do'n inchik. Ayaw nga ng Chinese tawagin sila inchik, eh. Para ang dating is mababa. Okay? Mababa ang kategorya 'pag ikaw ay itinapon sa libingan ng mga inchik. Nasa history, nasa No Limit Tangere ito. So, yun ba yung alam niya? Alam niya ba yung history patungkol do'n? Kaya sa WPS at iniisip niya sa China territory na yun? Well, anyway, hindi ko alam ba't WPS. Wait. Puwede pang ganito. Because ang pinangangalandakan nila sa tao ngayon is parang
ang nakakapag-create ng init between China and Philippines is PBBM. Isa yon sa issue. Diba? Dr. Juan Delfin Garcia, I think she is just provoking PBBM to speak unfavorably so they can create a new issue. Yeah, and I think hindi lang ito. Tama, Doc. Tingin ko, kaya siya nagsasalita ng ganito, para mapakita niya sa tao yung negatibo on the part of PBBM. And at the same time, dapat dalawang bagay ang ang maging utang na loob niyo sa akin. Una, yung tatay niyo pinalibing ng tatay ko. Palibigan na bayani. That's my father. That's Duterte. Pangalawa, di kayo mananalo if not for me. Yun. Okay? Okay, ano sabi ni Chong Tahong? At siya din daw ang dahilan na nanalo, kaya, yun na, yun pala, ito pala, nabasa ko na rin. At siya din daw ang dahilan kung ba't nanalo yung team. True! Ilang beses siya pinangalandakan yan. Na hindi mananalo si PBBM kay Lenny kung wala siya. So, dapat tanawin yung utang na loob yan. Bakit? Kaya niya kinuwento na ayaw niya tumakbo. Ayaw niyang tumakbo. Diba, Lorna? Si Mangan, Atty. Claire, dyan mo makikita ang kulay po siya ang disiplina. Kulang po siya ng disiplina. Di siya naturuan ng tamang asal. Atty. Paman din siya, anak pa siya dati. Tatay niya ganun eh. Ang turo ng tatay niya, for you to be a strong leader, dapat laging may mura. Sabi ko, yung mga nanonood ng live stream ko, isa to sa mga unang topic ko. Kasi ini-interview siya noon at that time. Sabi niya, ito dapat matuto si PBBM para maging strong leader ng puro dapat PI ang sinasabi. Pinabilang ko to sa ibang mga kaklear natin. Diba? Kung ilang PI ang nadinig natin during that video. Sa video na yon. Okay? So, sige. Tuloy na natin to. I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, huwag nyo na muna akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin nyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko. Tatakbo akong president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong president. O, di ba? Ganun din naman tatay niya eh. Hindi siya tatakbong presidente, pero tumakbo. Dito ayaw niyang tumakbo kahit ano, di ba? Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. Yes, tama. Init ng ulo. Palamura. Di ba? Mukhang bengatibo. Mukha. Di ba? Mukha lang. Yun yung nakikita namin. Ako, nakikita ko. But I am a different person. Better or worse? Saan doon? Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila, gagawin lang niya ako ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbong president. Because at that time, ang gusto ko at pangarap ng lahat siguro na mayors, maka 3 consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yun. Di naman lahat. Si ano nga eh. Si Isko nga eh. 1 term lang eh. Nakita yung galing niya, di ba? Nag-aspire agad siya maging presidente. Questions doon? Yes, ma'am. Sabi sa inyo,
Sino po yung nagsulat doon sa folder? Unsigned siya, walang pangalan, and I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung dalawang letters kasi it was really a Sara bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng dalawang documents. Pambihira, laki-laki ng Intel funds ng tatay mo. Laki-laki ng pondo, confidential funds ng tatay mo. Hindi mo yan investigate? How did you feel po when you seen those documents? Wala naman akong problema sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko, alam ko kung anong kapasidad ko, alam ko kung ano yung kaya kong gawin. Ang problema, ang hindi nyo kayang gawin, mag-report na maayos pagdating sa confidential funds, kulang-kulang. Diba? Kaya nyo mag-request ng mga certificate from the AFP sa ibang military. Using tao mo. Ginamit mo yung tao mo. Si General General Mempin, na parte na pala ng task force mo sa Davao nung mayor ka. Kaya kinuha mo sa DepEd. Kaya inutos-utusan nyo, yun, tao, humingi ng certificate. At umamin, mga ka-clear, na yung certificate, ang participation niya lang, doon ay kumuha ng certificate pero wala siya nakuha 15 million para na galing sa confidential funds. At ulitin natin, itong mga certificate ito, nagpapatunay lang na nagkaroon ng summit, pero umamin ng AFP, yung mga militar dito, na lahat ng gastos doon di galing kay VP Sara, hindi galing sa OVP, hindi galing sa confidential funds. Pero bakit nila ginagamit panapal doon sa 15 million na sinabmit nila sa COA? Kakaya, di ba? So kung ano man yung sabihin nila, nung dalawang tao na yon, hindi siya Dito pala si No Nonsense, hello. nakaka-apekto sa akin. Merong, well yes, yun. Sige. Sir. Good morning, Michael of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit-down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na it needs a sit-down. Pinut off ko yung sit-down na yon. Sabi ko nga, I don't like talking about my life. Talaga? Oo, hindi daw niya gusto pag-usapan yung buhay niya. Pero lahat naman dito parang nilantad niya na lahat eh. Diba? So, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus VP SD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, in chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun, yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Okay. Dali mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Actually, mga kaklit, teka lang ha, hanapin ko yung video na to ha. Kasi hindi naman siya iniisip ni PBBM doon. Di rin naman iniisip ni PBBM yung feelings niya. Kaya ito tingin ko, mukhang hindi niya nakita yung interview kay PBBM kung bakit sinabi niya na maybe I was deceived. Hanapin ko lang, teka lang ha, mga clear. Wala dito sa akin eh. Wait. Okay. Hindi ito, tingin ko hindi niya nakita. Baka may nagsumbong lang sa kanya. Tapos nag-react siya agad. Okay. Okay. Ito. Okay. Hindi ko makita. Lumalabas kasi dito. Okay.
ang unang nagsalita, hindi ba, na hindi niya friend itong si PBBM ay si VP Sara. Hindi sila friends. 'Di ba? Yung sinabi ni Pangulong PBBM na hindi niya inisip na hindi pala sila friends. Okay, teka lang. Hanapin ko nga kasi pati yung video niyo na sinabi niya na magkaibigan sila eh. Na-video ko po yun eh. Sandali nga po. Vice President Sara Duterte maintains that she and President Ferdinand Marcos Jr. remain friends despite her resignation from the Department of Education and as member of the President's cabinet. Oh, okay mga kaklira. Maliwanag dito, sinabi niya nung una na magkaibigan sila, di ba? Very clear yan, magkaibigan sila. Okay, The tuloy. Vice President's statement comes after she announced her resignation as Education Chief on June 19. Shortly after her resignation, Malacanang said that President Marcos accepted Duterte's resignation as Education Secretary and as member of the cabinet. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Duterte also says that becoming a part of the political opposition is not yet in the picture, as her priority is the turnover of leadership in the Department of Education. Wala akong pinag-usapan ngayon na politika. Ang prioridad natin ngayon ay malaman sino ang bagong Secretary ng Department of Education at turn over natin at magkaroon ng maayos na transition from the old secretary to the new secretary of the Department of Education. When asked for comment on calls that the next DepEd chief should come from the education sector, Okay, so ito ha, clear ito mga maliwanag ito mga ka-clear ha, na sila ay sinabi niya magkaibigan. Ngayon, tanong ko, diba? Hindi ko na makita yung video ko eh. Diba sinabi niya na hindi sila maging magkaibigan? Hindi niya kaibigan si PBBM. At ang kaibigan niya talaga si Amy Marcos. Remember that? Okay? Remember that? Okay. Pero, syempre, tinanong kasi si PBBM sa media. Okay? How would you describe your relationship with the Vice President now? That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. So yon. Ngayon, doon sa kanyang yung sa Laos ba yon? Yung kanyang trip, natanong kasi siya doon, ano masasabi nyo na sinabi ni VP Sara na hindi naman kayo magkaibigan? So never naman nagbabanggit si PBBM ng pangalan ni Sara. Tinanong lang siya, ba't hindi siya naging caretaker? Kasi he's not anymore part of the admin. Umalis siya. He's part of the government, but she's not part of the admin. Diba? Hindi siya part ng administration eh. So kaya hindi na siya ma-assign as caretaker. Now, sumunod na tanong is, ano po masasabi nyo? Ang sabi niya, hindi naman kayo naging magkaibigan. So I am dismayed. Dismayado siya. Because he thought na magkaibigan sila. So parang sa lahat ng pagkakataon, nagkasama sila, he thought magkaibigan sila. Yung pala, hindi. Sinabi naman hindi sila magkaibigan. So, I think, maybe I was deceived. Hindi naman ginamit yung budol. Ginamit lang natin yung kasi that's the millennial term, budol, di ba? Pwede naman sinabi, yung feeling niya lang is na-deceive siya. Kasi imagine niyo naman, sabi nga niya, tinuring niyang kaibigan, yung pala hindi niya pala ako kaibigan. So, naloko niya siguro ako. So, ngayon, magre-react ngayon si VP Sara. Diba? Kung tutusin, sa'yo naman nanggaling eh. Sa'yo nanggaling yung masakit na salita na hindi kami magkaibigan. Masasaktan naman yung tao, of course, diba? O tapos ngayon sasabihin mo, ba't hindi na siya tumahimik? Eh, di ba dapat ikaw din yung tumahimik? Kung hindi mo sinimulan to, na sinabi mong hindi kami magkaibigan at si Amy Marcos si kaibigan mo, hindi naman magre-react si PBBM ng ganon. Diba? Ito rin natin reaction ni VP Sara. Darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float,
ng mga importante sa Noche Buena ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung Inisip ba ito ng tatay mo? Tatanong ko lang mga ka-clear. Ayoko naman ng intriga dito. Kaya lang syempre, nung panahon ng pandemic, dami naman nahirapan dito, di ba? Dami naman nahirapan dito. Until dumating yung community pantry ni Ana Patricia noon, tiniligsa yun, na red tag yun, mga ka-clear, na red tag yun. Okay? Now, ang tanong natin, nung bang nagnenegosyo si Michael Yang gamit ang pondo ng bayan, using the family, na nagka-overprice, at may mga gamit pa na binenta na pa-expire or expired na. Naisip ba ng tatay mo, yung mahihirap na mga tao, na sa darating na Pasko, sana may pagkain na spaghetti, mango float, mango pie, something to that effect. Di ba dapat naisip niya yun? Hindi niya yun naisip. Di ba? Sabi niya lang kay Duque, amin na yung pera ng DOH. Dali sa PSDBM. Nandun si Christopher Lau. Oh, kami ang o-order. Kami, si Michael Yang ang o-order makikipag-usap sa China pagbili ng mga face mask at face shield. Walang bidding. Di kailangan ng bidding. Sabi ko, di kailangan ng bidding. Nagmamadali tayo. Si Michael Yang, maraming kausap sa China. Dumating. Overpriced, di ba? Okay. Ano sabi niya kay Michael Yang? Binabati ko si Michael Yang dahil siya daw pala yung financier. May admission yan. Hindi ito gawa-gawa. May admission yan sa hearing sa Senado ni Gordon. Ano sabi ng tatay mo? Sabi ni PRRD. Si Michael Yang, negosyante yan. Gustong sumali. May magagawa ba tayo? So, ganun ba ka-powerless si Tatay Digong pagdating kay Michael Yang? Just asking. Kasi you're talking about food of the people. Food on the table. Para sa Christmas. Naisip ba ng tatay mo yan? Diba? Naisip ba ng tatay mo yan? Yun lang naman. Kasi ang dami nila walang pera dun, diba? So may panahon ka talaga na mag-isip na, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nag-cocaine, pero sobrang lamig niya. Grabe mga kakiladinig nyo? Grabe magbitaw ng ulit. Pakinggan nyo mabuti, ha? This girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nag-cocaine, pero sobrang lamig niya. The nerve. The audacity. Talaga naman. Bakit yun ang gagamiting word? Diba? Why? Creating another intrigue? The way your father did it to Leila de Lima. Hindi ko masasabing hindi gumamit. Wala akong alam. Wala akong personal knowledge kung hindi gumamit or gumamit si PBBM. But is that the issue? Sabi naman natin, di ba, give us the evidence. Tayo pa mismo mauuna dito mag-discuss kung ano yung mali ni PBBM. Yun lang naman ang hiling natin. Give us the evidence. Huwag yung fake video. Huwag yung fake video. Tapos you will tell that to us, to the media, about the coke? Diba? Parang hindi DP kasi yung dating But anyway, tatay niya naman pala ganito rin. Kasi nung maraming intriga ang tatay niya patungkol doon sa Duterte drugs list, ganyan din. Na yung sipon ceremony ang issue. Huwag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin. Tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi... Okay, habang nagpapaano siya ng aircon. Natatandaan niyo din ba, nung binigyan niya yung bata ng pastillas, polvoron. Wag mong wag sobra nakaka-addict yan. DepEdsec sa bata.
Di ba mas nakaka-humiliate yung sabihin mo na ka-addict yan? Yun ang mga words na ginagamit. Mas katanggap-tanggap ka pa nga yung sinabing, why should I give you my watch? Di ba? Pero ikaw, ina-inculcate mo sa utak ng tao, di ba? The addiction. Sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay, hindi ako umiiyak, hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung... Si, di ba? What's the purpose, si BP Sara? Why do you have to say hindi ka nagko-coke? Meron kang gustong i-ano dito i-imply. Meron kang gustong tumbukin dito. Just give us the evidence. Walang problema yun. Just give us the evidence. Di ba? Aircon. Okay. So yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng President at Vice President, di ba? Hindi ba? Imposible yun mga kaklir. Hindi natin dapat malaman kung anong damdamin nararamdaman ng Presidente at Vice Presidente. Unang-una, nung tinanong ka kung kaibigan mo o hindi mo kaibigan, ikaw ang nagboluntaryo, hindi mo kaibigan si PBBM. Kailangan ba namin malaman yun? Mahalaga ba sa amin yun? Di ba hindi? Kasi away nyo yan Bakit sinabi mo pa? Di ba? Yun ang yung sa akin kasi minsan yung pag nagsalita siya, kaya mong iba to na ibabalik mo sa kanya Yung mga ayaw niya, nagagawa niya Who created that intrigue first? Sige nga, who first created that intrigue na hindi mo siya kaibigan? Hindi mo siya kaibigan. Ito yung mga intriga niya. Hindi mo siya kaibigan. Nilapitan ka lang ni Amy Marcos. Napilitan kang tumakbo kasi kinulit ka. If not for you, di sila mananalo. Diba? Napalibing ang tatay nila dahil sa tatay mo. These are all intrigues na dapat silang magpasalamat sa'yo. Diba? Na ang dating is, kung ako ang tumakbong presidente, talo ka. Ganun yun Dahil lumalabas, mataas yung kanyang survey. Di ba? Sabi nga ng tatay niya bakit ikaw magbibise? Mataas ang numero mo sa survey. So, dapat ipagpasalamat dahil ikaw yung bumaba sa pagiging VP. At hindi ka umakyat sa pagiging presidente. Yun Di ba? Di ba, Jayan Cruz? Ang press ko ni Brat self-serving. I, me, and myself. Tama. Ako gani, sabi ni saya pa, dawat-dawat raman na. Diba? Dawat-dawat raman na. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. Wow! Okay. Subject siya ng Mega Million PR attack. So, ibig sabihin, mga ka-clear, nagbabayad si PBBM ng Mega Millions to attack her. Okay, mga ka-clear tayo nandito wala tayong bayad This is all purely educational on our part. Diba? How to think deeper, how to analyze, and definitely it's current events. Part ito ng current events. So, it is not because we are discussing this, part tayo ng PBBM. Diba? Ang nangyayari dito mga clear, ginagamit nila, ginagamit ni VP Sara ang pondo ng bayan para magkwento ng hinain niya. Is it fair? Is it fair? Yan, yung mga tao na dyan, malamang kumain yan, di ba? Of course, hindi naman pwedeng hindi lumabas siya ng hindi nagkakape. Sa soft drinks or pera niya ba yun? Hindi. Pero ang kinuwento lang niya lang dito, hinain niya. Hinain niya. Kung paano dapat na tumanaw ng utang na loob sa kanya sa PBBM. Diba, Gilbert? Gilbert Castillo?
So, lumalabas dito, siguro yung mga nagko-content, nagbo-vlog, bayad? Mega Million. Okay, sige, ito na lang. Ito naman. Okay, total naglabas naman kayo ng resibo ng AFP. Baka naman pwede naman kayo maglabas ng sarili nyong resibo, proof, evidence, na nagbabayad nga si si PBBM, ng Mega Million para sa PR. Maatake ka. Tingin ko nga, hindi tayo nga dito, inaaral natin, no? Kung ano yung mga nangyayari sa mga facts. I'm a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, excuse me. Teka lang ha, hindi ko makuha yun. Bakit tayo nag-uusap tungkol sa feelings? Meron bang binanggit si PBBM? Ina-analyze ko lang mga ka-clear. Meron bang binanggit si PBBM about the feelings? Natanong lang kasi siya. Okay? About the feelings. Ito nga, pinagsasabi niya yung tungkol sa pag gusto niyang tanggalan ng ulo. Di ba feelings yun? Di ba? Yung gusto mong pahukay yung body, no, ni dating Pangulong Marcos at itapon sa WPS. Di ba feelings mo yun? Bakit mo pinag-uusapan dito? Di ba? Gamit ang pera ng taong bayan. Do we care about your feelings? Dapat ba natin malaman yung feelings niya? Sabi niya, dapat hindi, di ba? Medyo medyo baliktad yung mga binabanggit dito ni VP Sara. Yung ayaw niya na maramdaman ni PBBM na hindi dapat ipakita yung feelings, pinapakita niya naman dito. Over pa nga yung feelings. Di ba? Okay. Di ba meron din siyang pinag-usapan, remember, nung nagtatlo siya na yung tatlong installment na interview niya? She talk about her feelings there. Di ba? Oh, sino ba gumastos nun? Oh, VP yun eh. Hindi naman galing din sa bulsa mo yun. Di ba? Saka ako, mga sabi ko nga, natanong lang si PBBM at the time about the ano. Hindi ko pa nagtatanggol si PBBM Wala yun. Nakita ko lang kasi kung bakit nabanggit yung maybe I was deceived. Kasi kinontent ko yun, kaya alam ko na natanong lang siya. Natanong lang siya dun. Hindi nga niya binabanggit si Sara eh. Hindi niya binabanggit si VP Sara. Natanong kasi kung ba't hindi na caretaker, kung ano yung nasa isip mo, pakiramdam mo, na sinabihan kang hindi ka kaibigan. Reaction yun. Hindi yung feelings. Reaction. Alangan naman din niya sagutin yung reporter, katulad ng ginagawa mo ngayong pagsagot sa reporter, di ba? So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas yung deception na yan. And dapat kasi tinanong muna ng reporter, ano ba yung sinasabi mong deception? Isang beses lang naman sinabi ni PBBM, maybe I was deceived. Anong deception ba yung pinag-uusapan natin dito? Baka ibang kwento yung deception dito, ha? Yun lang ang nadinig ko, mga ka-clear, na sinabi ni PBBM, I was deceived. Meron pang maybe. Iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw na konsulti na I was deceived. So, attorney, di niya malalaman kung sino gumanon kasi yung intel funds sa iba nilagay. Got it. Sige, Michael C. Okay. I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. Teka lang, hindi rin naman nabalik yung justice sa amin nung nakuha ng Farmally yung mga pera eh.
Diba? Pag-usapan kaya natin yun. Babalanta na yun sa tatay mo. Oh, tapos ito pa mga ka-clear, DepEd to ha. Yung laptop, ilan? 1,000, ilang ano yun? Ilang laptops yung hindi niya kinuha? Na nasa warehouse? Sige nga, ilan nga yun? Hindi, malaki to, marami to ha. Wait lang ha, nakalimutan ko na kung ilan eh. Basta thousands to ha. At dito sa hearing na to mga ka-clear, may binabanggit na may 44,000 na laptops pa na hindi nalalaman ko nasaan. Yan yung tanong ni Luistro, ni Congressman Luistro kay Mempin. Nasa yung 44,000 plus na laptop. Sige, ilan yun nasa warehouse na panahon niya hindi pa niya kinukuha. Sige nga, hindi ba? Wala, may hustisya ba doon? Diba? May hustisya ba doon? Kailangan ng mga bata yung laptop saka sa school eh. DepEd secretary ka pa naman. Tapos iniwan mo lang, hindi mo hinayaan mo lang at panahon pa to ng tatay mo. Panahon pa to nung nauna sa yung DepEd secretary si Liling. Ha? Briones. Liling Briones. Naiwan. Mukhang pandemic 2020. Tapos alam mo na nandoon. Diba? Alam mo na nasa warehouse. Diba? Ngayon lang inaasikaso ni Angara, Secretary Angara. Kasi hindi nyo kinuha. At ang sabi ni Luistro, di ba, bakit ka pa humihingi ng pondo? Ayan ayan. Ano sana? Wala. Yun. Sabi ni Rodolfo, 1.5 million laptops to, gadgets, my goodness. May hustisya ba dito, Bibi Sara? May hustisya ba dito? Tinatanong ko lang. Ito yung mga hindi nyo masagot eh. Tapos ibabaling nyo ngayon yung issue sa iba dahil lang sinabing, maybe I was deceived. Dahil sinabi mong hindi siya kaibigan. Ang laki na ng galit mo. Diba? Kaya nga sabi ko, instead na sagutin niya yung issue kahapon tungkol sa House na naging hearing na paggamit yung naresibo ng iba, ang binapukol niya ngayon dito, yung kasiraan ni PBBM. Na sinabi lang niya ng I was deceived. Maybe I was deceived. Reaction niya yun eh. Kaya nga attorney, hindi ko nabasa. Attorney Claire, kaya nga attorney lalo tuloy sila na diin. Yun nga eh. Dina Diyos, attorney Claire, if I will judge her while she's answering mga questions, yes, walang substansya. Mukhang batang away, actually. Mukhang pambatang away to. Ha? Nag-aaway sila, bayad pa natin ang swerte naman, sana all. So yan yung context. Okay? So, pwede ba, pag nakita nyo siya, sabihan nyo siya, alam nyo, don't ever mention her name or say na I was deceived. Ba't hindi mo sabihan ng diretso? Utusan mo yung media. Tapos you keep on talking about him. Di ba unfair yun? Sa akin unfair yun ha. You start. Stop talking about him. Di ba? Ngayon, kausapin mo. Don't talk about me. Don't even mention my name. Never. By her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So sabihin nyo sa kanilang lahat, huwag nyo na lang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Ba? Ang ganda ng title niya, no ba? Drag me to hell. Tapos nagbabanggit-banggit siya dito about God. Sabi niya dito mga kaklira, kaya sabi ko mahaba kasi. Sinabi niya dito na pumunta man siya sa hell, presidente siya dun. Sa hell. At may binanggit pa siya dito. Iba talaga yung trip ni VP Sara ha. Ang pangarap daw niya magkaroon ng effigy. Effigy. Yung para pag may nagrarally yung mga mukha-mukha na gawa sa paper mache. Tapos susunugin. Effigy niya, gusto niya daw yun. Iba talaga klaseng trip nito, no? Alam mo, tingin ko talaga pag tumakbo siya na presidente, siguro dapat lahat talaga magkaroon ng psychological evaluation. Iba trip niya eh. Iba man na. Kakat ng ng ulo, di ba?
Tapos, may ginanyan pa siya kanina. Ganyan din. Tapos ngayon, meron pa siyang gagawin dito. Sige. Okay. Yan. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sabihin, kailangan Oo nga eh. Hindi ka naman niya nababanggit. Ikaw nga yung una nagbanggit na hindi mo siya kaibigan. Wala namang pagmumulan. Wala namang magiging reaksyon kung walang pinagmulan. Pero ito mas matindi. May sabihin siya. pa sabihin na, nabudol niya ako. Ayun, nadinig niyo yun? Yun yung pinakahuli ko na. Yun yung pinaka-ending natin dito. Nadinig niyo? Kung ano sinabi niya? Teka lang, basahin natin si Melinda. Oh, you're totally unfit to be leader because you're full of pride. Yeah. Arrogance, immaturity, and feeling intelligent. Entitled pa. You couldn't even defend how you spent the 125 in 11 days. Shame on you. Sabi ni Melinda Igarashi. Okay. So, nadinig niyo ba yon? Ulitin natin, ha? Kasi yun yung pinaka highlight ng ating video na ito. Hindi niyo dinig. Ulitin ko, hindi niyo dinig. Mahina, pero read her lips. Read her lips, ha? Okay, ulitin ko, ha? Read her lips, ha? Ay, lalakihan ko na lang pala. Ay, read her lips. Don't miss it. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sabihin, kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. Ano? Nakita niyo? The word F. Yan, FY. Grabe. Ang grabe talaga. Grabe. Diba? Ulit natin. Lalabas yung Drag Me to Hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sabihin, kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. Ay. Inom muna ako tubig. Grabe. Grabe talaga. Ang hirap mag-react. Ay, DJ Byron, salamat. Nakita rin kita. Teka lang, tama-tama. Saan si DJ Byron? Nakita ko. Nasaan si DJ Byron? Nakita ko si DJ Byron. Hindi ko ito sana. DJ Byron, nakita ko. Hindi ko na makita ulit kasi kita ipipin. Wait, nawala. Ayun. Shout out. Thank you, DJ Byron Music and Topic TV. Salamat. Okay. Kung nagbubuntong hininga siya dito, sa haba-haba ng press ko na to, nagbuntong hininga siya. Ito nung madinig ko, saka yung tanggalin, saka ito, talagang bigat. Diba? But anyway, sabi ko nga sa kanya English, tatay niya Tagalog. Andalas niya kanina, pinakita ko sa inyo yung unang video, BS. Bull. Diba? Tapos, ilang beses niya? 5 yata, di ba? Nagsabi siya ng BS. Tapos, ano pa? Tanggalin ang ulo, cut his head, FY. Diba? Grabe talaga, grabe. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sabihin, kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. Maaga ako nagsabi sa Nakaka-clear. Diba? Oo nga, grabe, carbon copy talaga na ama. Hindi ko po alam kung ito napanood nyo kanina o napansin nyo na kanina during the press con. Kasi kung ikaw po ay nakikinig lang, kasi may ganun, di ba? Naka-earphone lang, nakapikit mata, nakikinig. Hindi yan makikita. Yang FY na yan. Kasi kanina nakikinig ako habang nagtatrabaho ako, di ko rin yan nakita kasi hindi nakafocus yung mata ko dyan. Until may ginagawa na ako habang nag-iipon na ako ng pang-video natin, pinutol-putol ko nga po kasi mahaba. Nakita ko to.
Nakita din ng asawa ko, kaya kinuha namin yung ano. Diba? Kung saan parte. Timestamp. Diba? Hinanap ko ulit kasi sa totoo lang mga klip, pag hinanap mo lahat yan, ang hirap hanapin, kaya dapat isulat mo na kung nasaan. Kaya pinakita ko to sa inyo, kasi mahihirapan kayong hanapin ito kasi hindi naman niya sinabi ng malakasan. So pag nakapikit kayo, nakikinig lang, hindi niyo ito mapapansin. Pero grabe, di ba? Tapos yung expression pa ng mukha niya, parang siya pa yung... na lang, no? O bakit sabihin, kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. Diba? He said that word against the president. The honorable Vice President Sara Duterte talks a lot of BS. Totoo naman literal, ang dami niyang BS. Ang dami niyang BS. So, Redentor, you know what? I don't think this is scripted. Ito siya talaga. Kasi pag scripted, malumanay. Remember yung 3 video, yung installment, lumanay niya dun. Pati, tingnan nyo lang pati kung paano siyang umupo, prim and proper, walang ganitong klaseng muka, walang ganitong klaseng mga reaksyon. Ito siya. Hindi ito scripted. May bulit lang siguro yan na sinusunod, pero hindi yan scripted. This is the real, honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio. The honorable. Diba? Okay, wait lang Masakit sa dibdib. Okay. Medyo, kayo ba? Ano naramdaman nyo? So, at least nakita nyo, no? Sabi ko nga, sa iba, hindi talaga ito mapapansin. Kasi, hapyaw yun Mami Emma, dito, kala mo, di siya vice ng buong bansa. Tignan mo yung mukha, Baka nga kaya ganyan mga ka-clear, pag-isipan na natin, baka nga nakulam to. Baka meron siyang kulam ngayon. Kaya gano'n na lang. Diba? Binanggit niya, malapit naman na Halloween, nakulam siya. Umabot na sa kulaman. Baka nga. Diba? Actually, may kinontent ako mga kakli. Yung unang-unang nakita natin siya kung paano siya mag-react. Diba? Sabi ko, nakakatindig balahibo yung itsura niya nun. Ito nasa nasa video ko. Diba? Useless na VP. What a shame. Wala na sana sa tamang pananita. Hukayin daw niya si former President Ferdinand Marcos at itatapon niya. Why? Diba? Attorney Claire pa-presyon just to make kwentong barbero para malihis ang kwento. True. Yan din po ang iniisip ko. Because marami na siyang instances na ganito. Para mawalang issue sa mainit na nakakasira sa kanila, babuelta yan ng ibang. Remember then, nung nagtatlo siyang video. The following day, may hearing ng House. Parang budget yata yun ng DepEd Yun din ginawa niya. So, kailangan niya sirain muna yung dalawa. Sabi ko, wala namang problema yan. Sirain niya yung dalawa, si Romualdez at saka si Zaldico. Just give us the evidence so that we can show. Wala tayong sisinuhin dito kung ano yung tama, kung ano yung nasa batas, kung ano yung facts, we will discuss. Hindi pwedeng bintang lang Di ba? Ayan. Ano ang masasabi ninyo? May something na ba sa pag-iisip ni Sara Duterte? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.